Ang ating magiging mensahe ay, of course, nakatuon sa ating mga tatay. Sa katulad ko pong mga tatay. Pwede bang magtaas ng kamay ang mga tatay na nandito? Nakatulad ko, ayan, mga tatay, yung mga guwapo. Ayan, di ba? Mga tatay na makikising, sabi ni teacher, makikising ng mga tatay. Ayan. So ngayon ay gusto kong, ito yung bigyan natin ng pansin ngayon. Ano ba ang biblical premise ng Diyos with regards sa mga tatayan? At tila ang mga tatay sa loob ng simbahan ay mas hindi sila nag-response sa gawain ng Panginoon. Kung ating mapapansin, mas marami talaga nag-response ng mga kababaihan kaysa mga kalalakihan. Bakit kaya? Ano nangyayari sa mga kalalakihan? You know na tayong mga kalalakihan ay binigyan talaga tayo ng leadership ng Panginoon. That God give us the leadership that we need to stand up para maisulong. Number one, ang nais ng Diyos. Sino ba unang nilikha? Hindi naman si Eva, di ba? Ang nilikha si Adan. Ibig sabihin, dapat ang unang umaalam ng purpose ng Diyos ay hindi dapat yung asawang babae, dapat ang asawang lalaki. At pag hindi yan nagagampanan ng asawang lalaki, lumalabas na siya ay hindi nagiging tapat sa Diyos. At pag hindi nagiging tapat ang Diyos, ang isang padre ng pamilya o asawang lalaki, ano pa nangyayari sa pamilya? So, hindi kakaroon ng maayos na kumbaga na daloy ng pagpapala ng Panginoon. So mananayin muna tayo. Lord, we thank you once again for this moment kung saan, Lord, inaalala mo namin yung kabutihan, especially Panginoon, kabutihan mo sa mga tatay na nandito ngayon. Salamat, Lord, sa mga tatay na nandito ngayon na kung saan sila'y nagpalayo at lumayo sa kanilang mga pamilya, Panginoon, magtrabaho sa lugar pong ito, sa basan ito, upang, Lord, mabigyan ng mga isli na tumasa. Lord, honor their sacrifice, Lord God. But in spite of their sacrifice, Lord God, call them also, Lord God, to work in you, Panginoon. Remind them the fatherhood that they have. Remind them, Father, yung pagiging isang anak na lalaki mo sa kanila, Panginoon. Anoint them right now, Lord God, at i-raise up mo sila, Panginoon, upang magal mo sila sa iyo upasan, Panginoon. Salamat po na Panginoon, ang mensahe ito ay malinaw, maintindihan po namin ang layunin mo sa buhay mo, especially sa mga tatay na nandito ngayon. Thank you and we honor you sa pangalan po ni Jesus. Amen. Meron pong mga simbolo na karamihan ay inahalin tulad ang mga tatay. Halimbawa po, ang tatay raw ay haligi ng tahanan. Ano ibig sabihin ng haligi? Ang building o ang tahanan, bago yan matayo, inuuna muna ang mga haligi, di ba? Wala pong nagtayo ng bahay na inuna yung bubong, di ba? At inuna yung haligi, di ba? Kung meron mang gagawa nun, wala sa ayos yun, di ba? Kasi paano may tatayo ang isang bahay kung wala siyang haligi? Sabihin, the more na mas matibay ang haligi, the more na mas matatag ang bahay. So, ibig sabihin, ang tindig ng bahay o ang sabihin ang lakas ng bahay ay nakadepende yan sa kanyang mga haligi. At ganyan daw kung nahalin tulad ang ama. Ang ama ng tahanan ay isang haligi. Ibig sabihin, siya yung pundasyon ng pamilya. Kung dumating man ang problema, hindi magigiba ang bahay kasi bakit? Matibay ang haligi. Para sa pamilya, no? Pag matibay ang tatay, kahit anong problema, handa niyang maharapin, ang pamilya ay nagiging maayos. Ang tanong, paano po ang mismong father de pamilya ay siya mismo yung unang nasira? Ano na kaya mangyayari sa tahanan na kung saan ang Diyos mismo ang gumawa? God is the foundation of the family. Kaya ang pamilya po sagrado. Kasi bakit? Ginawa yan ng Diyos. No? Doon sa Genesis, in Genesis chapter 1, maliwanag sa verse 26 or 27 hanggang 28, sabi doon, nung ginawa niya si Eva at si Adan, ano yung bili ng Diyos sa dalawang ito? Go and be fruitful. Ibig sabihin, yung pamilya
na binuo ng Diyos in the original creation have the capacity to increase. May kakayahan silang mag-propagate, hindi lang nang magparami ng anak. Kasi may mga ibang mga interpretation na nagpaparami ng anak. Sabi ko, Pastor, okay naman kasi marami anak ko. Ang problema, yung mga bata hindi nila masikaso. Hindi nila mapag-aral ng maayos. Yun ba yun? Sinasabi ng Bible? Hindi po yun. Ang sinasabi ng Bible is, we have the power, yung pamilya na unang nilikha ng Panginoon ay may kakayahan na mag-increase, mag-multiply. Kumbaga, inanoint na ng Diyos ang bawat pamilya, yan ay mag-multiply. Kasi nga sinabi ng Panginoon. At magsisimula yan sa Padre di Pamilya. Kaya ang mga tatay ngayon dito, gusto kong kausapin kayo lahat ngayon, no? Hindi pagkataon na gusto makausap. Na sana, babalik tayo sa nais ng Panginoon sa atin. I-share ko po ngayon sa inyo yung 4 na bagay na dapat meron ang isang tatay bilang isang tatay ng isang pamilya. Ito po yung gusto kong i-share sa inyo. The 4 P's of a father. Ayan. Sa Pilipinas, meron pong 4 P's doon. Sino po naka-enroll doon? Di ba? May mga tumatanggap po ng 4 P's at may mga nagbibenta na yun, nagsasanla rin ng mga ATM. Sinasanla ko nila yung mga ATM nila. Nakakalungkot lang po, no? In spite na may mga ganung mga tulong ng ating gobyerno sa ating mga kababayan na naghihikaw, ay nagagawa ko nila minsan na hindi ayusin ng mga buhay. Pero ngayon, ating pag-usapan, yung 4 na P na dapat meron ng isang tatay para siya ay maging matatag na pundasyon ng tahanan. Di ba sabi nga, pag ang haligi daw ay mahina o ang haligi ng tahanan ay gigewang-gewang, ano ang nanay naman? Present ilaw. Di ba? Pag mabuhay ang haligi ng tahanan, mapupundi ang ilaw. Di ba? Kasi nga, mabuhay eh. Di ano mangyari sa ilaw. Diba? Kasi nga, the father is the head of a family. Ibig sabihin, kung saan tutungo ang pamilya, ang ama dapat ang nagdidikta ng direksyon. Kasi head nga siya. Kaya napakahalaga ang mga tatay ngayon na ma-remind tayo yung ating gampanin bilang isang ama sa ating pamilya. At ito yung nais ng Diyos na gawin natin. So, unang bagay, no? Unang P, para po meron dapat ang isang tatay na anak ng Diyos ay, number 1 is prayer. Yeah? A prayerful father. Tatanay ko po yung mga tatay ito ngayon. Kayo po ba mga tatay, kayo po ba ay laging nananalangin sa iyong pamilya? Ha? You always pray for your family? Kasi po, walang mag-pray sa iyong pamilya kundi ikaw mismo na ama. You know what? Nung mga bata ko yung mga anak ko, pag nahihinsi ako ng gabi, I would pray for them. Hinilihan ko sila, Lord, I dedicate my 2 daughters to you, na gagamitin mo sila sa kanilang generasyon upang, Lord, maghayag ng iyong salita. Try ko talagang dinideclare yun. I always pray for them. Because as a father, napakahalaga po na ito ay gampanan ko bilang isang padre de pamilya. So a prayerful father, being a prayerful father is one of the most impactful roles you can embrace. Okay? It connects you with God. Set a powerful example for your family and invite God's presence and power in your household. Kaya ang bata, di mo kailangan turuan yan na kailangan mag-pray. Kung mismo ang kanilang mga magulang ay talagang nananalangin. You know what? The powerful way to teach a child is not to say something to them, but to show something to them. Kasi pag nakikita nila, ginagawa nila yan. Di ba? Meron kasabihan?
Kung ano ang ginagawa ng matatanda ay nagiging tama sa paningin ng mga bata. Naalala ko naman yung isang kwento, nalikwento na rin sa inyo, na yung isang batang umiiyak. Lumayo doon sa kanilang tahanan at nakita ng pulis. Sabi niya, ba't ka umiiyak? Kasi po nag-aaway yung mga magulang ko. Ano ang pangalan mo? Sabi niya ganyan, pangalan ko po, Demonyito. Bakit Demonyito? Kasi sabi ng nanay ko doon sa tatay ko, demonyo ka, sabi niya ganyan. Sabi naman ng nanay ko sa tatay ko sa nanay ko, demonyo para ginabi. Hindi ako Demonyito, di ba? So can you imagine, di ba, how devastating yung ganung mga moment na mag-away kayo sa harapan ng mga bata. Ayun po yung iniwasan namin ni Mrs. No, na even magkasagutan na kami sa harapan ng mga bata. No special mag-lead kasi. Kasi nagkaroon ako ng awareness, hindi pala maganda. Kasi po, bunga po ako ng ganyang sitwasyon. Bunga po ako ng ganyang bagay. Ng mga parents ko nag-aaway sila. Ng mga parents ko, naalala ko ng bata ba ako, wala pang toys noon. Naglalaki na yun. At ako 41. Kung alam niyo po yung mga sugal na yun. No? Samantalang kami, bayaan lang. Hanggang sa dumating yung panahon na nagkiwalay ko yung mga magulang ko. So, napakahirap ng aking tinaanan at yung bagay na yun, ayoko pong ma-experience sa mga anak ko. Maghirap mo yung mga anak ko, maghirap siya sa kanilang pag-aaral. Learn the process of life. Pero yung ganun sabi mo na mangyayari sa kanila, napakahirap. Salamat lang sa Panginoon dahil sabi nga ng Bible, He is the Father to the fatherless. So, yun naman ang ating, sabi natin, napagandang nangyari sa buhay ko. Sa buhay ko ng bagong isa. Na kung wala man patnubay sa atin ng ating mga tatay, tandaan po natin, may patnubay ang Diyos sa atin. Because He is really our Father. Ano ba yun? Commit to deepening your prayer life, increasing for your family, fostering a culture of prayer in your home. Through prayer, you can experience God's guidance, protection, miracle, profoundly shaping your family's journey. Napakahalaga talaga mga kapatid ng panalangin na ang isang ama dapat talaga ay laging nagpipray sa kanyang pamilya at sa Panginoon. Ano pa? A prayerful mindset. Ito yung gusto ko pong may parating. Hindi lang po sa mga tatay, kundi sa bawat isa rin. A prayerful mindset can increase resilience, di ba? Nung nakaraan na niyo ibig sabihin ng resilience? You know the meaning of resilience? Ang ibig sabihin ng resilience is yung madali kang nakakabawi doon sa lugar na kung saan nahihirapan ka. You can easily regain strength. No? Di ba? Kumbaga, nahihina ka sa labanan, pero you have an ability that you can easily regain your strength para magpatuloy mo ang laban ng buhay. Ang tawag yan, endurance. Alam niyo po, nung nag-bike kami nung kailan ba nag-bike? Ako yung Andy, Wednesday ba yun? Ang tali, masama na lang pakiramdam ko. Ang layo ko ng binayad namin, no? Hindi ko alam kung gano'n pala kalayo. Hindi mo talaga nag-bike. Si Padre Angel, lagi nag-bike kaya kita natin, di ba? Si Kuya Andy, nag-bike din niya sa kanyang trabaho. Pero ako talaga, wala ko talaga ako nag-bike talaga. Kung nag-bike mo lang ako dyan na siguro sa ilog-ilog. At bigla ka mababalik ng ganung kalayo. Sabi ko, kung pwede nga lang ako lumipat during that time, gusto ko nang lumipat. Kasi nga, tiniis ko na lang, hindi na ako nagpakalata sa kanila na hirap na ako. Kasi nga, biglaan yung nangyari. Pero, the good news for sa pagbabay kasi, may technique kasi yan. Habang nagbabay ka, nalalaman mo yung pattern kung kailan ka pwede mag-rest. At pero puwapan ka ng diretso. Meron po yan, di ba? Meron technique na ganyan eh. Kaya ako dahil nga hindi mo ako nagbabay, hindi ko pa nagagawa yun. So, sa resilience, ganun din. Minsan nahihirapan sa buhay, ang mga tatay napakaraming obligasyon, iniisip yung kinabukasan ng mga anak, iniisip yung mga budget. Minsan nakakapagod, di ba? Bilang mga tatay. But you know what? If you're a prayerful person, you can easily get your strength through prayer. Kakaroon ka ng ability of resilience. So, prayerful mindset can increase resilience, helping fathers to handle adversity with grace and patience. No? Natulog ko sa mga tatay minsan na mainitin ang ulo.
Lalo na pag medyo hindi nakapagalitan po ng mga amo or something, nag-iit mo ulo ng mga tatay. Pero sa mga tatay na lagi mo nag-pray, nagiging kalmado po sila. Ano pa? Dapat hindi lang po tayo nagiging kumbaga prayerful. Ang kaganda po tayo lagi nag-pray. You know what? Isa sa mga ability ng mga tatay ay magaling silang mag-solve ng problema. That one of the, para sa akin, profound skills na ma-develop ng isang tao ay magaling siyang mag-solve ng problema. So solving problems, seeking guidance through prayer can offer a new perspective on resolving family issues and conflict. So pag tayo nanalangin, tayo pumapasok sa presensya ng Panginoon. At pag tayo nakapasok sa presensya ng Panginoon, nakukuha natin yung karunungan ng Diyos kung paano titignan ang bawat problema sa ating buhay. At dahil dyan, nakakuha tayo ng mga panibagong, mga fresh ideas na hindi nagagawa ng iba, na binibigay na ng Diyos sa atin. At dahil doon, nagagawa natin i-resolve ang bawat problema ng maayos. At the good news na naayon pa sa kalooban ng Panginoon. Yan. So prayer can bring peace. Amen ba ron? Sino rin ang nanalangin minsan na gulo-gulo yung kanyang isip, kabang-kaba yung kanyang puso, pero nung ikaw ay nanalangin, immediately the peace of God experience mo. Yan ang kaganda sa panalangin. Prayer can bring peace, emotional stability, which is crucial for managing stress of family. Yan. Ito yan mga tatay. Lalo na pag ang mga tatay ay minsan dinaiiwasan, nagkakasakit, or minsan humihina ang trabaho. Kaya po namin ng mga tatay ngayon, di ba? Medyo humihina ang mga trabaho. May stress kami. Di ba? Pero the good news is, nare-remind naman kami na mayroong Diyos na dapat namin lapitan. Kagaya po ni Job, no? Si Job po ay meron po siyang constant prayer. At malalim po yung kanyang pagtingin sa Panginoon. Ano po yung ginagawa ni Job? In Job chapter 1, verse 4 and 5. Tingnan po natin saglit. Ano ba ginagawa ni Job? Nung siya pa ay, ito po yung panahon na wala pang nangyari sa kanyang masama. Na hindi pa siya, kumbaga, sinusubok ng Panginoon. Ano ba yung ginagawa ni Job nung panahon na yon? Job chapter 1, 4 and 5. Tingnan natin. Open your Bible, basahin po natin ng mga talatang ito. Sabi dito, his sons used to take turns holding feast in their homes, and they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. Ibig sabihin, kung mga ni Job ay mahilig itong nagpa-party lagi. Gusto nila lagi kainan, kasiyahan, hindi laging ginagawa, party-party sa bahay. When a period of feasting had run in course, Job would then have them purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them. Kung baka sinisigurado lang ni Job na kanyang mga anak ay talagang manatiling malinis sa harapan ng Panginoon. Kasi nga ayaw ni Job na kanyang mga anak ay nagkakasala, lumalayo sa Panginoon. So bilang isang tatay, siya na mismo nag-o-offer ng burnt offering at prayer sa kanyang mga anak. No? Kaya si Job ay isang, sabi natin, pwede natin tularan na isang tatay na talagang nag-pray sa kanyang mga anak. At sinabi rin ng Panginoon sa kanyang salita, doon sa Luke chapter 18 verse 1, ano sabi ni Lord doon? Then Jesus told His disciples a parable, sabi niya ganyan, to show them that they should always pray and not give up. Ang Panginoon mismo ang nagsabi sa mga alagad niya na dapat sila ay laging nag-pray at hindi dapat basta sumusuko sa laban ng buhay. No? Hindi basta-basta dapat natitinag ang mga tatay. Kasi nga, pag ang tatay ay natinag, kasi kung baka kayo first defense eh. Dapat ang first defense of the family talaga, matibay yan. Eh, paano pag ang unang depensa pala ay sira na? Di madali na ng penetrate ang loob ng pamilya. Kaya mga tatay, tatagan nyo ang inyong loob. Okay?
tatay, humingi ng tulong sa Diyos. Lagi tayong lumuhod sa harapan ng Panginoon upang sa ganon, tayo ay magkaroon ng lakas na sa buhay, anuman yung problema na maaaring dumating sa ating pamilya. And that's our role. Amen ba, mga tatay? Yes. So ano sabi ni E. Stanley Jones? Prayer is aligning ourselves with the purpose of God. Ito pala yung nangyayari sa isang tao. Pag lagi ka nag-pray, lagi kang na-align sa kalooban ng Panginoon. Dalhin ko po sa konteksto ng pag-ubay kasi ito yung nauuso ngayon. Na-try nyo na ba yung mga rayos ninyo ay wala sa align? At sinubukan yung e-bike? Ano mangyayari? Kaya sa motor, di ba? May mga rayos yung motor. Ano mangyayari? Di ba giwang-giwang? Ibig sabihin, may hindi align doon sa rayos. Di ba? Kaya kung yung pamilya natin sa parang pagiwang-giwang, baka si nanay hindi naka-align. Di ba? Di ba? Kasi so yung pinakamalaking rayos di ba? Kaya ganun din ang buhay natin. So the more we pray to the Lord, we come to the Lord in the middle of our hearts, na-align tayo sa Diyos. Ibig sabihin, bumilis man ang takbo ng buhay, hindi ka magigiwang-giwang. Amen ba? Bumilis man ang takbo ng buhay, maganda ang takbo. Kasi bakit? Naka-align. Diba? Makakarating ka sa dapat mong paroroonan. Yan ang dapat nangyayari sa bawat tatay ng KCPFC. Amen ba, mga tatay? Na dapat na-align ang kanilang buhay sa kalooban ng Panginoon. So, hindi lang enough ng mga tatay ay meron silang, sinasabi natin, prayer life. Kung hindi, yung pangalawang P, ay dapat din sila ay provider. Sabihin nyo nga, provider. Provider. Ayan. Totoo po mga kapatid, no? Na ang mga tatay ay dapat sila ay yung provider. The other word for provider, they are the hunter of the family. Ayan, hunter po sila. Sila yung laging naghahanap para sa ikubuhay ng kanilang pamilya. No? Sila yung laging naghahanap ng mga pwedeng makain dyan, mga parang sa leon. Kaya yung king of the jungle. Na lagi kayong nag-aabang ng mga malalaking mga usa, nag-aabang ng malalaking mga baboy na mo para ipakain sa inyong pamilya. At para magawa yun, kailangan ng matinding lakas, diskarte, no? Pag-iisip para mangyari yun. Kaya pag ang tatay, lalamya talaga at walang naiisip sa buhay, the chances are, magugutom ang kanyang pamilya. Anong gagawin naman ni nanay? Siya yung magiging hunter. Yeah. Kaya nga sa mga Pilipino, di ba? Meron na tawag na under the saya. Kasi nga, mas malaki kumita yung babae sila lalaki. So naging boy tuloy yung asawa. Tayo tagaluto sa bahay, tayo tagahugas ng pinggan. Dapat huwag tayo papayag na gano'n mga langihan. Nasa atin, diba? Nasa atin mga balad na sinabi ng Panginoon that we are the leader, we are the head of the family. Panindigan natin yan. So as a provider, father as a provider of his family. Number one, kailangan may tinatawag na financial provision. And I think naman sa mga katatayan dito sa KPCFC ngayon, I think nagagawa niyo may provide in terms of finances. No? Ang pangangailangan mo yung mga anak. Yung mga balita na napag-graduate na yung kanilang mga anak, katulad nila Kuya Andy, ayan, yung kanilang mga anak na napag-graduate na. Wow! What a great provider! Praise the Lord! Diba? Anong pakiramdam, Kuya Andy, na sa paghihirap mong lumayo sa iyong pamilya ngayon, nakapagtapos na ng pag-aaral. Diba? It is a pride in you. It is a crown that kahit na may nabawasan na Kuya Andy, di ba? Pero naglalakad ka na, mga anak ko, professional lesson. Diba? Ang sarap sa ibang tatay yan na nagawa niya yan. It is a pride sa amin, sa isang tatay na magawa niya yan. Ibig sabihin, good job. So work diligently. In Proverbs chapter 13, verse 4, sinasabi ito, the soul of the sluggard craves and gets nothing, while the soul of the diligent is richly supplied. Ibig sabihin, dapat ang mga tatay talaga ay number one na masisipag. Amen ba? Masisipag ba mga tatay dito? Kaya nga kayo nandito kasi bakit? Masisipag kayo. Pinagpala kayo ng Panginoon. So dapat, pag tayo ng trabaho, hindi lang basta trabaho, kundi work with diligently.
another word na diligently. Hardworking person. Ibig sabihin, hindi ka na kontento sa isang pag may binigay siya yung boss what ginawa mo, kailangan ginagawa mo ng pinaka-the best, pinaka-maayos. Ano yung bara-bara lang? Kasi you do it with for your mind, your intelligence, na maging maganda ang trabaho na pinagkatiwala sa'yo. Una ng Panginoon. The next is, kailangan marunong mag-manage finances. Napakalaga po ng mga tatay ay nagmamanage po, marunong mag-manage ng kanilang kinikita. Noong nakaraan po ay nag-uusap kami nila Ate Malu. Na-share ko lang sa pamilya namin. Minsan kasi sinihis ko, kasi nag-uusap kami with regards for money. Napaka-detalyado. Kailangan ng ganyan. Kaya ako, ayoko ng gano'n. Magkano ba talaga ang dapat gastos? Pabili ko, kailangan ng gano'n. Ayoko po ng gano'n. Gusto ko, ibigay mo sa akin kung 30 million, 30 million alam ko na. Gano'n po kayo mga lalaki eh. Kumbaga, ako lalo ako borrow sa detalye. Kailangan may bibili na ganyan. Pati yung mga 5 pesos na nabili. Gusto ko gano'n. Gusto ko agad, magkano ba talaga kailangan? Ako, kung 30 mil, minsan sa akin, sabi ko kailangan makapag-produce ako ng 40 mil. Ganun po yung mga lalaki, mga tatay. Kailangan mas na-offset nila kung ano yung pangangailangan pa. Kasi bakit? Para may buffer fund. Tama ba mga tatay? Di ba? Kasi kailangan planner tayo sa ating family. Hindi basta-basta dapat kumikilos based lang doon sa meron. Kailangan mas higit pa doon yung gagawin natin. So, kailangan manage financially wisely. Sinasabi sa Proverbs chapter 21 verse 5, the plans of the diligent leads surely to abundance, but everyone who has comes only to poverty. Ibig sabihin, yung pagiging hasty mo doon sa ibinigay siya ng Panginoon na blessing at hindi mo na manage ng maayos yan, ang uuwi niyan, paghihirap. Ilan na pong mga OFW na kumita rin ng maraming pera nung umuwi ng Pilipinas sa hirap. Napakarami na pong kwento yan. Bago pumunta ng Korea, marami pong kwento yan. Tatay ko mismo. 12 years po sa Saudi Arabia, pag uwi po ng Pilipinas after 2 years, yung ayaw niyang gawin ng trabaho, ginawa niya. Alam niyo kung ano? Mag-tricycle driver. So, hindi na-manage ng maayos yung pera. Kaya mga tatay, ngayon pa lang, pray to the Lord that you have a diligent plan in order for you to plan ng maayos yung mga finance na binibigay ng Panginoon. Hindi lang dapat, kung sinabing diligent, ibig sabihin, yung meron kayo ngayon, mas nag-multiply pa. No? Siguro kung kailangan nyo ng mga financial advisor, yan, pwede nyo tanongin si Ate V, ano yung gusto nyo gawin. No? Kailangan meron tayong ganyang mga kaisipan din eh. No? Hindi lang tayo more on spiritual side. Ako po, natutrip ako ng ganyan. Maybe mga 4 years ago, naging isang financial advisor din ako. At doon ko lumawak yung kaisipan ko sa mga ganyang bagay. Kasi nga, sa seminary, ituro lang sa amin, mag-text ka lang. Pagpapalay ka ng Panginoon. Pero yung mga practical things, marami po tayo pwedeng matutunan pa. So mga katayan, explore. Sigurado siya, mag-explore pa kayo sa mga bagay-bagay para mas maayos pa yung mga binibigay ng Diyos sa atin. So, hindi lang po sa finances kayo nagbibigay ng provision. Pangalawa rin, dapat nagbibigay rin kayo ng emotional provision sa inyong pamilya. Okay? Anong ibig sabihin ng emotional provision? Be present. May mga tatay na nandun sila sa loob ng tahanan, pero they are absent sa kanyang mga anak. Hindi siya makausap, ang laging kasama yung mga kumpare niya, hindi man lang makausap yung mga anak, nag-i-struggle yung anak, di mo makausap. So hindi yun. Kasi bakit? Bilang isang tao, we need emotional connection, especially sa mga magulang. Ako po talaga, wala po ako niyan. Kasi hindi ko alam sa mga magulang ko. No? Kaya dati hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi sa akin ng mga because walang nag-nurture sa akin. Later ko na po natutunan yan, no, ako po ay sumunod na sa kalooban ng Panginoon. So, be present mga kapatid. See to it na yung mga anak ay natatanong ang asawa, no?
Mamaya yung asawa ninyo. Ang dami nang nararamdaman, hindi nyo mo lang natatanong, okay mo ba? Di ba? Ang dami ng mga, di ba? Tanungin natin sila. No? Magkaroon na tawag na quality time. Alamin natin, kasi tayo yung leader ng family. Alamin natin. Kumusta ba ang yung puso ngayon? Ang ganun ba minsan? Talagang tinatanong, pero ka ba gustong sabihin sa akin? Ang ganun ba? Huwag tayong matakot din sa mga lalaki, no? Mga tatay, na magsalita ng ganun. Meron ba akong dapat baguhin sa aking sarili? Pusa ko kung ito? Di ba? Yung ganun ba minsan mga style? Kasi bakit? It will dig deeper to the emotion ng pamilya pag ganyan po yung ginagawa. Hindi yung medyo parang authoritative ka kasi nga, dahil nga ikaw yung kumilos sa bahay. Okay, upo ka dyan. Huwag ganon. Huwag naman ganon. Hindi ganon yung nais ng Panginoon na pag-ahandle ng ating pamilya. Sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 6, "This commandment I give you today are to be on your hearts." Ibig sabihin, nung sinasabi ni Moses ito, the word Deuteronomy is, ibig sabihin, the word duo is the repetition of the law. Yung Deuteronomy kasi mga kapatid, ito na yung papasok na sila sa promised land. And Moses, bilang tinalaga ng Panginoon, talingkod niya, kailangan niyang i-repeat ito sa mga Israelites bago sila pumasok sa loob ng promised land. At ang pinaka-highlight doon is sabi ni Moses, "These commandments I give you today." Sino kinakausap ni Moses dito? Of course, mga tatay, mga leader. No? Yung mga commander of the army. Ang kinakausap ni Moses. Ano sabi ni Moses? "These commandments that I give you today." Number 1, mga tatay, be on your heart. Sabihin, bago nyo sabihin sa inyong mga pamilya, dapat nagrema muna sa puso nyo. Amen ba, mga tatay? Ibig sabihin, bago natin gawin, ipagawa yung sinasabi ng Panginoon sa ating mga pamilya, dapat sa ating muna tumama yan. Nangusap yan na isa buhay natin. Sabi doon, are to be in your hearts, impress them on your children. The word impress, ibig sabihin, make that word of God shine on them. Mga boys, nung kayo pa naniligaw, di ba napapa-impress kayo sa mga kababaihan? Diba? Gano'n ba yun, Chad? Yung kayo papalaki ng muscle? Diba? Ano naman pagdating angkat, laki ng muscle. Pa-impress na tawag doon. Diba? Ganun yun So dapat ganun din yung word of God sa ating mga pamilya. Pinapa-impress mo. Sinasabi mo na ang salita ng Diyos, ang buhay dapat natin. Pero bago dapat mangyari yun, sa'yo muna nangyari. Napaka-powerful po. Mga tatay, yan dapat ang meron tayo. Emotional provision. Be always present to your family. Sa atin ngayon, nasa Pilipinas yung mga pamilya natin, we can do that via video call. No? Pwede yan. Pwede. Ang wala siguro talaga yung physical touch. Pero, nandiyan na, nakikita mo siya. Di ba? Nakakausap mo siya. So, you can do that. Na lang ang present sa iyong pamilya at sa iyong mga anak. Ano sabi doon? Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, and when you lie down, and when you get up. Ibig sabihin, sabi ng Biblia, dapat ganyan tayo kaseryoso pagtuturo ng salita ng Diyos sa ating pamilya. But I sad to say, mga kapatid, maraming mga natin ngayon, they will never, wala silang alam sa Biblia. Kaya yung pamilya nila ay hindi lumalapit sa Panginoon. The good thing is, minsan yung nanay nakakilala sa Diyos, minsan yung nanay nag-active sa church, dala-dala yung mga bata. Diba? Saan yung tatay? Ano po? Yung tatay ko po. Nagipag-sabong, humihibas ng manok. Yan yung mga typical na Pilipino sa Pilipinas Yan yung ginagawa nila. Pero yung kalooban ng Panginoon wala sa labag. Dito nabasa natin na dapat first and foremost, ang tatay pala ang unang nakakaalam ng salita ng Diyos. So mga tatay, kasama po ako dyan, nire-remind ng Diyos na tayo dapat ay nag-aaral ng kanyang salita. Amen ba? Mga tatay? Praise the Lord! Ano pa? Spend quality time with your family. Yun na yun.
Na yung pagbibigyan mo ng oras, yung tinatawag na quality time. At talagang tinatanong mo sila, titignan mo sila mata sa mata. Ano pa? Ang dapat provision na meron ang isang tatay bukod sa finances, sa emosyon, of course, relational provision. Ibig sabihin, dapat ang tatay build a strong relationship sa kanyang pamilya. Alam niyo po, nung umuwi ako, salamat sa Panginoon sa opportunity na ako yung ng Pilipinas. Ang una kong isip na ako, talagang mo yung mga anak ko. Ang una ko na sa isip noon, maiim lang sila sa akin. Paglapit ko sa kanila. Kasi talagang mga dalaga kayo ng mga bata sila, talagang naiiyakap ko sila, natutulong sila sa parasok ko. Pero yung isa hanggang dito ko na. Pero salamat sa Panginoon nung niyakap ko sila, isa na ilang sa akin. Nung inaakbayan ko sila sa harap natin ng mga classmate, hindi po sila naiilang sa akin. Kaya sabi ko, Lord, salamat dahil I think, ito paano, na-build ko yung aking relationship sa aking mga anak. So napakahalagang mga tatay, na tayo mismo ay nabibuild ng ating relasyon sa ating, una sa ating asawa, pangalawa sa ating mga anak. Sabi sa Colossians chapter 3, verse 21, Fathers, do not be embitter your children, or they will become discouraged. Huwag natin masyado silang pagalitan, parusahan, baka may naman magtanim siya ng galit sa atin. So the question is, how to build a strong relationship sa loob ng sa pamilya na tatay yung maumuna. Number 1, practice gratitude and appreciation. Napakahalaga po niyan. Di ba po? Halimbawa sa ating asawa, nakita mo siya minsan, gusto ko yung damit mo bagay na bagay. Naalala ko yung luto mo na nakaraan na sinaga. Alam mo, yung ganun bang mga bagay. Pero dapat nakangiti, hindi nakangiti yung mukha. Ang sarap ng luto mo. Huwag naman gano'n. Totoo dapat yung pagbibigay ng appreciation at gratitude. Sa mga natin gano'n. Or, alamin natin yung tinatawag na language of love nila. Ayan, tinatawag na 5 language of love. Ano yun? Touch, gift, service, ano pa? The appreciation, ano pa yung isa? Ganyan, alamin niyo po yun. Mag-gift, mga language of love ng ating mga anak. Then, ano pa? Para makapag-build na ng strong relation sa ating pamilya, of course, practice gratitude and appreciation. Pangalawa, celebrate achievements. Pag may mga talagang may honor, may mga na-conquer, or may mga natapos na magandang bagay, celebrate natin. Kasi dahil ikaw, anak ko, na kapag nagawa mo with honor, meron kang 5,000 sa akin. Di ba? Through that, bibigay ka ng magandang relationship sa ating mga asawa ng babae, especially ating mga asawa babae, na talagang they are really busy sa tahanan. Dapat sila yung number 1 na binibigyan ng reward. Although sila yung collector minsan, dapat binibigyan sila ng reward, di ba? So bakit? Iba kasi, the purpose is to build more a deep relationship sa ating mga asawa. Then ano pa? I-acknowledge natin yung mga success nila, yung mga small victories na kanilang pagtatagumpay. I-acknowledge natin. And, very important, create a positive memories. Mag-picture nga tayo sa may gilid ng bakod natin kasi parang maganda nandun tayo. I-create ka lang ng memory. Para pag lumaki yung mga bata, nagkaroon ng edad yung mga magulang, you have something to read. Alam mo, ikaw to nakaupo ka sa bakod na yan. Ikaw yan. Okay, so yun po yung mahalaga sa mga tatay na dapat meron tayo is a provider. Kasi provider, hindi na pala finances, kundi kailangan din ng emotional at kailangan din ng relationship. Very important. At yung pangatlo, na ng isang tatay ay kailangan siya ay protector. Sabihin nyo nga, protector. Yan, hindi protector protector, di ba? Di ba? Siya yung nagpo-protect sa pamilya. Of course, siya yung head. Dapat lang na siya mag-protect. Sa anong paraan? Number 1 is a provider of discipline and boundaries. Ang tatay dapat talaga nagsasabi na dapat sa ganitong oras nakauwi ka na. Kung hindi ka nakauwi,
Meron pa nga ultima. Pag yung mga bata ay, mga anak ay bata pa. So, gusto ko, pag mga 7 a.m. p.m. na, nasa loob na ng bahay. Yan. Provide discipline and boundaries. So, part of our protection involves establishing boundaries and providing discipline when necessary. Maintaining order, ensuring a structured environment that promotes safety, respect, and healthy relationship. O, ngayon naman, si Bunso maghuhugas ng pinggan. At si Ate naman ang maglilinis ng mga kwarto. Yan. At si, pangatlo naman, si gitna. Siya naman yung magpaplansya ng mga pinuting damit. Ayan. So, para magkaroon ng harmonious at matutuloy ng responsibilidad ang mga bata, ating mga anak. Then, teaching accountability. Anong ibig sabihin ito sa pamilya? Meron pa bang bati sumay ko? Wala na nga. Okay. Balik. Ayan. Hello. Okay? Okay pa kayo? Okay ba? Say amen nga? Amen. Amen. Praise the Lord. So, teaching accountability. Ibig sabihin, kung ano yung problema ng pamilya, problema namin. Wala nang lalabas. Ayan. Isa sa accountability. Kailangan maituro yan sa ating mga anak at matutunan din ng mga mag-asawa yan. Ng nanay at tatay na kung ano man yung problema sa pamilya, sa atin na lang yun. Huwag na ikwento kay kumare, huwag na ikwento kay kumpare, sa atin lang yun. So the third of being a protector is, ito maganda, a role model and a moral guidance. Bilang isang tatay, dapat naging role model tayo sa ating pamilya. As a protector, a father serves as a role model for his children, demonstrating integrity, responsibility, and ethical behavior. He guides his family members in making sound decisions, navigating challenges, and developing a strong moral character. Yan. Ang hirap pala maging tatay, no? Yan pala yung dapat gampanin natin. Kaya mga tatay, especially sa KPFC, mahalaga talaga na lumalalim din tayo sa ating relasyon sa Diyos. Kasi bakit? Diyan lang tayo magkakaroon ng lakas para magawa yung mga bagay na yan. Okay, so hindi ko na matagarin yung pinakalas na P. So hindi lang si tatay nag-pray, nagbibigay ng provision, nagbibigay ng protection, and of course, si tatay, siya ang pastor ng kanyang pamilya. Amen ba mga tatay? Kayo po ang pastor ng iyong pamilya. Pastor is a leader. So the father as a pastor of his family. Number one is, dahil ang pastor ay leader, dapat ang tatay lead by example. Kung gusto mo yung mga anak ay laging nag-pray, dapat si tatay mismo ang number one na nag-pray. Kung gusto natin ating mga anak ay laging nagbabasa ng Bible, si tatay dapat ang number one na nagbabasa ng Bible. Living a Christ-centered life. Ito yung nais ng Panginoon sa mga tatay. 1 Corinthians chapter 11 verse 1, follow my example as I follow the example of Christ. Sabi ni Apostle Paul. So mga tatay, dapat ang ating example naman na sinusundan ay walang iba kundi si Jesus. At kung anong ginawa ni Jesus, dapat isinasabuhay natin. To become a leading example sa ating pamilya. So how to have Christ-centered life? Bilang mga anak, ay bilang mga tatay. Paano ngayon magkaroon tayo ng kumbaga Christ-centered life? Number one is cultivate or nurture spiritual discipline. Alam ko mahirap ito. Hindi ganun kadali talaga nag-pray araw-araw. Hindi ganun kadali talaga nagbabasa ng Bible araw-araw. At hindi rin ganun kadali talaga ang nag-study ng Bible araw-araw. But bilang isang tatay na mayroong malaking pangarap sa kanyang pamilya, you are willing to sacrifice. Amen ba ron? Yes. At ang maganda dito, ito yung magandang sakripisyo. Kasi bakit? Sooner or later, iaangat ng Panginoon ang iyong pamilya. Kasi bakit? Nilid mo nila sa nais ng Panginoon. The next is,
worship regularly. Dapat meron tayong constant worship sa Panginoon. Hindi lang yung every Sunday na meeting natin, but daily in our life. In Hebrews chapter 10, verse 11 says, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and the more as you see, the day is approaching. Ibig sabihin mga kapatid, yung parating na Panginoon, dapat aware din tayo, alam din natin bilang mga tatay, na may pangako ang ating Diyos, na babalik siya. So the more na ginagawa natin, dapat ito meeting together for each other. Sabihin, we need to worship our God in a regular basis. Kasi po, ito po yung dapat makita sa atin. So leading by example, number 3 is pursue spiritual growth. Dapat talaga may plano tayo sa ating buhay pananampalataya. Hindi lang dapat every Sunday na kumpleto na kayo lumakatid. Dapat may plano. You know, kagabi, alam niyo po, meron pong tatlo dito sa ating mga leaders ang nag-enroll po or matinang training sa training na homiletics. Ano ba yung homiletics, Pastor? Paggawa ko ng sermon. Medyo sabi ko medyo advanced lang ito. Pero, ang dami namin learn. Ako, na-refresh ako nung kagabi sa mga pinag-aralan namin. Na-refresh ako. Kasi yung pastor na nagturo doon is yun yung schoolmate ko sa seminary. At na-refine talaga yung kanyang teaching ability. Ang galing niya magturo ngayon. Kaya ako mismo na-refresh ako, na-remind ako, na mas lalo ko nagkaroon tuloy ng eagerness na pag-aralan pa at siya sa ating pang-asalita ng Panginoon. Through that one session event. And after ng session, gumawa ko ng group chat namin, sinawa ko yung mga kapatid, nag-usap kami, o ano pakiramdam ninyo, ano natutunan ninyo. Yan, dahil ko na ng mga insight with regards sa Bible. Na ang Bible pala, natutunan po namin, may tinatawag kasing narcissism na bumabasa ng Word of God. Ang ibig sabihin, may mga tao na pag binabasa ng Word of God, sila yon. Sila si David, sila si Joseph, lahat na sinasabi ng Bible, sila yon. Which is, doon sa pag-aaral namin, that is a very wrong interpretation of the Bible. Sabi nga, walang kinalaman si David sa buhay mo ngayon. Nung pinatuloy si Goliath, walang kinalaman yon kung ano may dadaanan mo ngayon. Because hindi yung context. Ayan, di ba? Kaya kung gusto nyo pang sumali, pwede pa naman. And I advise you to have that kind of plan na mas panagoy nyo pa yung spiritual na pananampalataya sa Panginoon. Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 18, but grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Okay? Ano pa? So bilang pastor ng pamilya, ang mga tatay, dapat sila nag-lead by example. At ano pa? Encouraging spiritual practices. Ayan, dapat ang mga tatay mismo nagsasabi, mamayang umaga, nasa 6 ng umaga, tayo ay mag-worship. Dapat ang mga tatay ay nagpasimuno niyan. No? O mga anak, mag-video call tayo, alas 5 pa lang, mag-video call tayo kasi bakit? Mag-worship muna tayo kay Lord. Dapat ang mga tatay ay mga pasimuno niyan. Proverbs chapter 22 verse 6, start children off the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Yan, napakahalaga. At ang mga tatay dapat ang nag-i-encourage na umattend sa church ang kanyang pamilya. O dapat si tatay ang laging masaya, excited na pumunta ng church. Kasi nga bakit? Siya yung pastor ng kanyang pamilya. Amen ba mga tatay? Amen. Praise the Lord, okay? Kaya, ang ibig sabihin ng pastor ay prayerful, authoritative, spiritual, teaching, organized, and responsible. So, yan po ibig sabihin ng pastor. Kasi ang pastor ka, sa iyong pamilya, dapat ikaw yung prayerful. Of course, with authority, meron kang authority to discipline your children, authority na kung saan ka pwedeng pumunta, sa kaliwa o sa kanan. And of course, spiritual din, dapat malalim din ang tatay sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. At dapat din ang tatay natuturo ng maayos sa kanyang pamilya
Siya rin dapat yung nag-organize ng mga dapat gawin at responsible sa lahat ng bagay sa loob ng pamilya. Yan ang ibig sabihin ng pastor. So, hindi na po ako ang pastor ninyo, kundi ang mga tatay, pastor din ng kanilang pamilya. Amen po ba mga tatay? Sige, panoorin po natin ito bago po tayo malalaki. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything.